Paano kung sabihin kong may kasunduan na magpapayaman sa Rusya at China? Matagal na nilang alam ito, ngunit wala sa kanila ang handang magbigay ng konsesyon para matuloy ang kasunduan. Hindi lang ito haka-haka, isa itong realidad. Ito ang perpektong halimbawa kung bakit dapat mong maintindihan ang teorya ng pakikipagtawaran para maintindihan ang mundo natin. Marahil narinig mo na ang buod ng kwento. Pagkaalis ni Trump mula China, sinalubong ni Xi si Putin sa Beijing para pagtibayin muli ang walang limitasyong partnership nila. Puro ngiti lang sila. Ang pangunahing haka-haka bago ang summit ay kung magkakaroon na ba ng pag-usad ang magkabilang panig tungkol sa panukalang gas pipeline na magdadala ng enerhiya mula Siberia papunta sa industriya ng China. Iniisip ng marami na pinigil ng China ang kasunduan nitong mga nakaraang taon dahil gusto nilang mag-alok ang Rusya ng mas mababang presyo ng gas bawat unit. Gayunpaman, binago ng pakikialam ni Donald Trump ang kalkulasyon doon. Bago ang digmaan, 30% ng gas na inaangkat ng China ay nagmumula sa kabila ng kipot ng Hormuz. Kahit matagal pa bago matapos ang pipeline, ang tumitinding kaguluhan sa Hormuz ay mag-uudyok sa China na dagdagan ang alok nito sa Rusya. O kahit papaano, iyon ang palagay. Pero hindi, walang kasunduan. Kaya, ano nangyayari? Ngayon, sisimulan natin ang maikling kasaysayan ng mga pipeline ng Power of Siberia. Pagkatapos, magbubuod ako ng ekonomiya ng dalawang bansa sa gitna ng digmaan sa Ukraine at ipapaliwanag kung bakit natural isipin na dapat may kasunduan. Ngunit pagkatapos ay tatalakayin natin ang dalawang hadlang sa negosasyon, mga hold-up problem at pribadong impormasyon na nagpapabagsak sa usapan. Pero magsimula tayo sa mga POS pipeline. At para malinaw tayo, ang POS ay nangangahulugang Power of Siberia, isang maayos na pangalan at daglat na walang problema kapag pinag-uusapan ang mga pipeline ng kaswal. Tulad ng alam mo, maraming maliliit na nilalang ang piniling mamatay sa rehiyong kilala ngayong Siberia. Matapos ma-pressure ang kanilang mga labi ng napakatagal na panahon, naging natural gas sila at ngayon sinusubukan ng Russian Federation na manatiling buhay ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagbebenta ng mga kaukulang reserba ng enerhiya. Sa kasamaang palad, napakahirap dalhin ng natural gas. Mas masaklap pa, ilan lang sa Siberia ang maaring gumamit ng gas. Pinakamainam na ilagay ang gas sa mga tubo at ipadala kung nasaan ang mga tao. Sa totoo lang, maraming tao sa China kaya makatuwiran na ipadala doon ang gas. At yan mismo ang ginawa ng Sina at Rusya noon. Ang Power of Siberia 1 ay nagdadala ng gas mula sa ilang silangang field papuntang China. Nagsimula ang konstruksyon nito noong 2014 at ginyunitan nila ang okasyon na may engrandeng selebrasyon na inaasahan mo. Dito, makikita mo ang unang bahagi na hinangin, pati na rin ang taong ito sa kanan na siguradong isang seryosong inspektor at tiyak na hindi isang modelong inupahan ng Gazprom para sa okasyon. Pagkalipas ng 5 taon, dumating ang unang padala sa China at natuwa ang lahat. May isa pang malaking deposito ng gas ang Rusya sa kanluran. Samantala, tila walang katapusang dami ng tao ang China. Kaya ang tanong ay kung dapat bang magtayo ang Rusya ng isa pang pipeline para doon. At iyan ang nagdadala sa atin sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya na mauwi talaga sa isang sanaysay tungkol sa isa na namang paraan kung paano binaluktot ng digmaan sa Ukraine ang mga insentibo. Noon, hindi naramdaman ng Rusya ang pangangailangan na magtayo ng pipeline mula kanlurang Siberia papuntang China. Marami rin namang mayayaman sa Europa na handang bumili at mas malapit sa mga gas field. Nagpatayo pa sila ng isa o dalawang pipeline para mapadali ang pagbili. Ngunit inabot ng mahigit 3 araw ang espesyal na operasyong militar. Muling pinag-isipang mabuti ng mga mamimili sa Europa ang relasyon nila sa enerhiya ng Rusya at posibleng may nagpasya na sirain ang operasyon ng pipeline papuntang Europa. Nagpatuloy pa ng kaunti ang pagbili ng mga Europeo kaysa sa gusto ng mga leader na mas nakatuon sa Europa, ngunit kailangan pa rin ng Kremlin ng bagong mamimili. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ng Kremlin ang matinding pangangailangang pinansyal para makapagsara ng kasunduan. Hindi ganon kasigasig ang masa ng Russia sa SMO, kaya kinailangang magsagawa ni Putin ng magastos na kampanya ng voluntaryong kontrata para mapanatili ang hanay.
Huwag na nating isipin ang bakal na nagamit sa digmaan. At habang lumilipas ang panahon, patuloy na minamalas ang Pink Bird sa pagbabangga sa mga napakahalagang at eksplosibo na mga lokasyon. Samantala, sa halos buong panahong ito, nanatiling pareho ang Sina gaya ng dati. May lumalaking industrial na base sila at gusto nila ng murang enerhiya. Nakita natin ito sa pagtaas ng pag-aangkat ng China ng Russian LNG, pero hindi ito ang pinakamainam na paraan ng transportasyon. Kaya parang itinadhana ang dalawa para sa pipeline. At gayon pa man, hanggang sa taong 2025, hindi pa rin sila nagkaroon ng kasunduan. Itinakda ng China ang presyo ng kontrata sa $120 hanggang $130 kada 1,000 kubikong metro, halos katulad ng subsidized na presyo ng mga consumer sa Rusya. Karaniwan sa mga autokratikong rehimen ang mga subsidyong ito sa enerhiya at katawa-tawa talaga ang mga ito. Nagiging dahilan lang ito para maikayat ang mga tao sa labis na pagkonsumo ng enerhiya at paghahanap ng ibang gamit gaya ng mga Venezuela na ginagawang Bitcoin ang kuryente. Mas episyente sa ekonomiya kung ibebenta ang enerhiya sa bukas na pandaigdigang merkado at ibabalik ang kita sa mamamayan. Sa anumang kaso, muli, hinangad ng China ang $120 hanggang $130 kada 1,000 kubikong metro. Ang Rusya ay naghanap ng doble ang presyo sa pagitan ng $240 at $260 na mas mababa pa rin kumpara sa presyo pagkatapos ng pananakop na karaniwang binabayaran ng mga Europeo. Ganyan siguro ang resulta kapag tinanggal ang mayayamang mamimili sa usapan. Kahit ano paman, walang paraan para paliitin ang agwat ng Rusya at China, kaya nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagpupulong kung saan tinalakay nila ang pipeline at umusad naman pero wala talagang konkretong nangyari sa pagitan ng mga iyon. Pinanood lang ng mga gumagawa ng patakaran sa Kyiv ang nangyari na aliw na aliw. Nagkaroon tayo ng bigmaan sa Iran at bumagsak ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Ang isa pang pipeline ay hindi lang alternatibo para sa China, mas hindi rin ito gaanong maapektuhan ng mga pagharang sa Hormuz at sa kipot ng Malacca kung may aksyon ang Beijing laban sa Taiwan. Kaya may mga haka-haka na baka taasan ng China ang alok na presyo at magsimula na ang mga panig sa pagtatayo ng ikalawang POS. Ano nga ba ang nangyari? Ayon sa mga ulat, nanatili ang hinihinhing presyo ng Rusya sa $240 hanggang $260 kada 1,000 kubiko metro. At nanatili rin ang alok na presyo ng China sa $120 hanggang $130. Kaya wala talagang naging progreso. Kung gusto nating malaman kung anong nangyari dito, kailangan nating simulan ang pag-uusap tungkol sa mga problema sa tawaran. Napag-usapan na natin ito dati tungkol sa pipeline 2 taon na ang nakalipas nung nabigo ang negosasyon. At para malinaw lang, hindi ako ngayon lang nagsasalita para sabihin sa inyo na may mas malalalim pang mga pangunahing problema. Matagal ko nang sinabi ang aking saloobin sa sitwasyon at ang tanging pinagsisihan ko ay hindi ko naisip noon na gawing matinding tunggalian ang caption ng thumbnail. Malinaw pa noong 2024 na ang pinakamainam sa ekonomiya na gawin ay magtayo ng pipeline. Walang ibang makukuhanan ang Rusya ng mas mataas na presyo at wala ring ibang makukuhanan ang China ng mas murang gas. Sa prinsipyo, dapat napabuti ng kasunduan ang sitwasyon ng dalawa. Pamilyar, di ba? Dahil dito, kung hindi sila nagkaroon ng kasunduan, siguradong may sagabal sa negosasyon na humadlang sa kanila. Iyon lang ang tanging paraan para may paliwanag ang pagkakaroon ng deadlock, lalo na kung pareho nilang kinikilala na mas makakabuti sana sa kanila ang isang kasunduan. Sa ganung pananaw, hindi naaapektuhan ng Hormuz ang posibilidad ng kasunduan. Laging posible ang isang kasunduan. Magbabago lang ang inaasahang resulta kung may mangyari sa mga hadlang sa negosasyon sa pag-unawa nila sa Hormuz o dahil sa ibang hindi kaugnay na pangyayari. Sige, talakayin natin ang dalawang hadlang sa negosasyon. Ang una ay tinatawag na hold-up problem. Para makapagpalitan ng gas, may kailangang magtayo ng pipeline. Iyan ay isang proyektong nangangailangan ng malaking kapital na hindi agad magbibigay ng kita sa mahabang panahon. Binayaran ng Russia ang buong kapital na gastos para sa bahagi nito ng Power of Siberia 1. Hindi mo na kailangang sabihan na kulang ang likwididad ng Russia ngayon. Kaya, responsibilidad ng China ang bayarin.
Karaniwan, nag-aalok ang Russia ng diskwentong presyo ng gas hanggang mabayaran nito ang China sa de facto na utang. Kung ganun lang sana kasimple. Dapat mag-alala ang Beijing sa mangyayari kapag gumana na ang pipeline. Ang ginastos ng China sa konstruksyon ay sunk cost na ngayon. Dapat rin mag-alala ang China na mawawala ang dating diskwento at magpapatupad ng Rusya ng perkado. Kung may mas mataas na magbabayad, hahanapan ng Moscow ng paraan na ibenta sa kanila ang gas. Dahil dito, pinipilit ng Beijing ang Rusya na maunang sagutin ang bahagi nito sa puhunan sa pipeline na siyang nilalaman ng kasalukuyang panukala. Paano nagbago ang ganitong pagtatalo sa negosasyon sa paglipas ng panahon? Sa totoo lang, hindi mawawala ang problema ng pagkakaipit. Ang makakabawas lang dito ay ang kakayahan ng Rusya maglabas ng puhunan. Masasabi kong lalo lang lumala ito dahil ang tuloy-tuloy na digmaan ay nagpalala sa paghihigpit ng budget sa Moscow. Ang pangalawang hadlang sa negosasyon ay ang impormasyong alam lang ng isang panig. Impresyon ng China na desperado ang Russia makipagkasundo, kaya handa itong tumanggap ng malaking bawas para makuha yon. Ang posisyon ng Russia ay hindi ito nasa alanganin gaya ng iniisip ng China, kaya walang magiging bawas kahit kunti. Mukhang typical na kaso ito ng Russia na may impormasyong sila lang ang may alam sa kahinaan nila at bilang tagalabas, imposibleng malaman kung sino ang tama. Kung malinaw nating makita ang tunay na kalagayan ng Russia, mawawala ang kakayahan ng Russia na mag-bluff o aaminin ng China ang pagkakamali at babaguhin ang posisyon nito. Ang asymmetry na ito ang dahilan kung bakit bigo ang negosasyon ng Ukraine at Russia kaya mukhang kapanipaniwala ito. Nakakagulat na umabot ng ganito katagal ang kawalang katiyakan. Nagdulot na ng sapat na pinsala ang kampanya ng Ukraine sa mga refinery kaya dapat nitong palalain pa ang mga pagkakaiba sa mga natitirang hindi nakikitang salik. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit walang epekto sa negosasyon sa China ang anumang nangyari sa Hormuz. At kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, hindi ko inaasahan na magtatagal ng habang panahon ang ganitong deadlock. Sa huli, aminin ng China na kayang tumagal ng Rusya o mapipilitang itigil ng Rusya ang pagpapanggap nito. Sa huli, babalik ang ekonomiya ng Rusya sa puntong magiging matalinong pa siyang pinansyal ang paggawa ng mga pangmatagalang pamumuhunan sa infrastruktura. Matatagalan pa pero makakarating din sila balang araw. Kaya sa tingin ko, hindi maiwasan na maitayo ang Power of Siberia 2. Habang hindi pa naayos ang problemang pinansyal at impormasyon, mahihirapan silang tapusin ang kasunduan sa pipeline. Kaya ano ang mga natutunan natin para sa araw na ito? Ang Power of Siberia 2 ay magpapabuti sa kapakanan ng China at Rusya. Ang mga hadlang sa negosasyon ay pumipigil sa kasunduan. Hindi naapektuhan ng krisis sa kipot ng Hormuz ang insentibo sa negosasyon para magbago ang sitwasyon. At dahil hindi napapawi ng mga hamon sa Hormuz ang mga hadlang sa negosasyon, dadaan na naman tayo sa isa pang summit na walang kasunduan. Hindi mo kailangang maghintay para matutunan ang politika ng China. Mayroon akong playlist na nakalaan talaga para dito. May playlist ako para dito. Na-autocorrect na naman ako, pero bagay na bagay yon sa basurang video na ito. Salamat sa panonood. Paki-like, share at subscribe. Kita tayo ulit sa susunod. Ingat lagi!